Nagpapasintabi po kami sa aming mga mahal na televiewers na mga Katoliko o nasa Iglesia Katolika. Alam po ninyo, nakita po natin na ang mga aral ng demonyo ay nasa Iglesia Katolika at wala po sa Iglesia ni Cristo. Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. At para sa ating episode ngayon, tatalakayin natin kung sino nga ba talaga yung tunay na tumalikod. Iglesia Katolika ba o itong itinatag ni Felix Manalo na grupo, itong Iglesia ni Cristo noong 1914? Sisimulan po natin ang ating talakayan sa pagbasa nitong nakasulat sa unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3. Ito po ang ating mababasa. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati, na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangagkakaalam ng katotohanan. Ayon po sa talatang ito, mga kababayan, may mga tatalikod sa pananampalataya, pero hindi po lahat tatalikod, ano? Heto ang tanong, paano ba makikilala kung sino yung katuparan ng nakasulat na ito sa unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3? Heto po. Pakinggan po natin ang sagot ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Heto sa Ang Tamang Daan episode. Panoorin ninyo ang kanilang sagot, mga kapatid. Ipinagpaon na rin po ba ng kanyang mga apostol na may magaganap na lubusang pagtalikod sa pananampalataya at paano raw po makikilala ang promotor, mastermind ng magtatalikod sa unang iglesia? Alam mo kapatid na Michael, yan ay ipinagpaon na rin ni Apostol Pablo yung tungkol sa pagtalikod. Basahin natin yung paunang pahayag niya sa unang Timoteo Kapitulo 4, ang mga talatay 1 at saka 3. Ganito ang kanyang sinasabi. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Kaya paano makikilala, ayon kay Apostol Pablo, ang magtatalikod sa pananampalataya ng unang iglesia? Makikilala yan, kapatid na Michael, sa ituturong aral o sa doktrina. Yung aral na yon, aral ng demonyo. Opo. Ano ang dalawa sa mga aral ng demonyo na ituturo noong magtatalikod sa kanila? Una, sabi ni Apostol Pablo, ipagbabawal ang pag-aasawa. At ang ikalawang aral ng demonyo ay bawal kumain
ng lamangkati. Ano ba yung lamangkati, kapatid na Michael? Karne po yan sa Tagalog. Sa Ingles po ay meat. Inyo pong napakinggan ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo 1940 na sina Michael Sandoval at si Jose Ventilacion na ito. Ayon sa kanila daw, ang mga magsisitalikod ay may mga aral daw, doktrina, na nagsasabing bawal ang pag-aasawa at pagkain ng lamangkati. So ang tanong, paano ba pinaparatangan ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na ito na natupad daw sa Iglesia Katolika ang mga nasabing talata? Heto po, panoorin natin mga kapatid. Nagpapasintabi po kami sa aming mga mahal na televiewers na mga Katoliko o na sa Iglesia Katolika. Alam po ninyo, nakita po natin na ang mga aral ng demonyo ay nasa Iglesia Katolika at wala po sa Iglesia ni Cristo. Aba, grabe naman talaga itong si Jose Ventilacion na ito. Ayon sa kanila, wala daw yung mga aral ng demonyo sa Iglesia ni Cristo at nasa Iglesia Katolika daw. Nako totoo ba na Iglesia Katolika ang katuparan ng unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 at 3 at hindi daw yun yung Iglesia ni Cristo? Ni Manalo? Aba, titignan natin. Tama ba ang paratang na ito ng mga ministro ng INC 1940 nito na natupad daw sa Iglesia Katolika ang mga nasabing talata? Ang tanong mga kababayan, paano po nila nasabi na Iglesia Katolika daw ang katuparan? Sige, umpisahan natin sa isa nilang pahayag yung nasa unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 3 na nagsasabi na ang mga aral ng demonyo di umano ay may aral na bawal daw ang pag-asawa. Aba, paano nila ito kinonect sa Iglesia Katolika? Sige nga, panoorin natin mga kapatid. Aling relihiyon po ang umaamin na bawal sa kanila ang pag-aasawa at sino po ang pinagbawalan sa kanila, kapatid na Diyo? Ang sagot niyan, kapatid na Michael, ang Iglesia Katolika. Dahil ayon sa kanilang aklat na pinamagatang Historical Dictionary of Catholicism, page 91, ay ganito ang nakasulat sa pagkakasali na po sa wikang Filipino. Celibacia, mula sa Latin na kaelebs, walang asawa, pangingilin o pag-iwas sa pag-aasawa at gawaing sexual. Aba, grabe naman talaga itong mga taga-INC 1940 na ito. Nagbasa ng isang aklat. Ito pong aklat na Historical Dictionary of Catholicism sa pahina 91. Base po sa kanilang pag-quote, ganito po ang ating mababasa. Celibacy, from the Latin word caelebs, unmarried, abstention from marriage and sexual activity, at may ... Ayon sa kanila, dahil daw sa pagbabawal sa pag-aasawa ng mga pari, kaya sa Iglesia Katolika daw natupad ang nakasulat na ito sa unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3. Totoo ba ang mga sinasabing ito ng mga ministro ni Manalo? Aba, sige nga, let's investigate. Titingnan natin ang kopya. Ito pong Historical Dictionary of Catholicism na isinulat ni William Collins. Ganito po ang ating mababasa. Ito pong babasahin natin ay yung 2012 copyright sa page 91. Celibacy, from the Latin word caelebs, unmarried, abstention from marriage and sexual activity. Yan po yung kanilang binasa. Ngayon, meron pong ... Ibig sabihin, hindi po binasa yung buo. Ngayon, titingnan naman natin at susuriin yung salita sa kanilang ginamit sa referensya. Ano po ba yung ibig sabihin ng abstention? Sige nga. Ayon po sa Oxford Learner's Dictionary, ang abstention as a noun is the act of not allowing yourself to have or do something fun or something that is considered bad. Ibig sabihin, in the line of marriage, mga kapatid, yung salitang abstention, ibig pong sabihin ay bawal ka pong magkaroon ng asawa. Kaya sabi nga ni Mr. Jose Ventilacion daw, yan daw ay mali. Yan daw ay aral ng demonyo. Aba, titignan natin ha.
Pero kung babasahin mo naman, kung ipagpapatuloy ang pagbasa, babasahin ko po sa inyo. The term usually is applied to such abstention when it is permanent and for a religious purpose, as with the vow of chastity taken by those in religious life. Jesus' own celibacy and similarly that of Paul can be understood in terms of their overriding commitment to the kingdom of God. Napakaklaro po ng nakasulat na ito. Si Kristo daw at si Pablo ay walang mga asawa para mas matuunan nila ang pagpalaganap ng salita ng Diyos. At yan po yung ginagaya ng mga pari. Kaya nga merong tinatawag na selibasya. Tandaan natin, hindi po ito isang doktrina ayon po sa aklat. Yan po isang vow of chastity na mga nasa religious life, mga kapatid, ano? Hindi naman pala doktrina Palpak talaga itong dalawang to. Tanong, pero ayon ba sa aklat, pinagbawal ba talaga ang pang-aasawa ng mga pari o isa lamang itong disiplina? Pwede ba nating ilipat sa page 92? Ganito po ang ating mababasa. Although Vatican Council II acknowledged that celibacy is not required by the very nature of the priesthood, it is defended in recent church documents as a symbol of Christ's love of the church, as a sign of the priest's total dedication to service of Christ and the church, and as a means of freeing the priest for this complete dedication. Though few in the church challenge the value of celibacy, many question the obligation of celibacy for diocesan priests as distinct from those in religious life, especially in the light of the current shortage of priests. Ibig sabihin, ang pag-aasawa ng mga pari, hindi po isang doktrina na pinagbabawal talaga, kundi isang disiplina lamang. Vow of chastity. Nako So ang tanong, lahat ba ng mga ministro ng Iglesia Katolika ay walang asawa? Kasi sasabihin naman na pinagbawal daw sa Katoliko na mga pari yung mag-asawa. Tingnan natin. Let's investigate. Babasahin natin ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 1579. All the ordained ministers of the Latin Church, with the exemption of permanent deacons, are normally chosen from among men of faith who live a celibate life and who intend to remain celibate for the sake of the kingdom of heaven. Napapansin nyo ba dito, mga kapatid? With the exemption of permanent deacons. Ibig sabihin, ang ilang mga diakono ay hindi po pinipilit ang disiplina ng selibasya ayon sa opisyal na turo ng Iglesia Katolika. At yung mga pari naman, ayon dito po sa paragraph na ito ng CCC, kung lumalabas po, ginagawa po nila ang selibasyang ito for the sake of the kingdom of heaven. Klarong-klaro, mga kapatid, ano? Ito talaga mga ministrong ito. So, tanong, sa pilitan ba ito o disiplina lamang ito ng mga pari? Basahin natin ang karugtong, ano? Called to consecrate themselves with undivided heart to the Lord and to the affairs of the Lord. They give themselves entirely to God and to men. Celibacy is a sign of this new life to the service of which the church minister is consecrated. Accepted with a joyous heart, celibacy radiantly proclaims the reign of God. Napakaklaro, mga kababayan. Hindi po yan isang doktrina, isa po yang disiplina. Klarong-klaro. Naalala niyo pa ba? Si Kristo, yung pinakamataas na pari, ayon po sa nakasulat sa Hebrews chapter 4, verse 14. Tinawag ko siyang high priest, si Jesus Christ. Ngayon, di ba wala namang asawa si Jesucristo? Ilalagay natin yung unang Timoteo 4:3. Ibig ba lang sabihin, si Jesucristo, sa demonyo na rin? Nako, palpak na yan, Mr. Jose Ventilacion, Alam din naman nating si Apostol Pablo ay isa ring pari. Mababasa natin yan sa Romans chapter 15, verse 16. To be a servant of Christ Jesus to people who are not Jewish. I serve as a priest by spreading the good news of God. Klarong-klaro. Si San Pablo ay pari. Ang tanong, may asawa ba si Apostol Pablo? Babasahin natin sa unang Korinto, kapitulo 7, versikulo 8. Ganitong ating mababasa.
Datapwat sinasabi ko sa mga walang asawa at sa mga babaeng bao, mabuti sa kanila kung sila'y magsipanatiling gayon sa makatuwid bagay gaya ko. Klarong-klaro mga kababayan. Ibig bang sabihin, si San Pablo nagdadala ng aral ng demonyo? Nako naman talaga, yung mga palpak talagang itong ministrong ito. Kaya sa sinasabi nila na Iglesia Katolika raw ang katuparan ng unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 at 3. Nagpapasintabi po kami sa aming mga mahal na televiewers na mga Katoliko o na sa Iglesia Katolika. Alam po ninyo, nakita po natin na ang mga aral ng demonyo ay nasa Iglesia Katolika at wala po sa Iglesia ni Cristo. Dahil sa pagbabawal ng mga pari sa pag-aasawa, nako Mr. Michael Sandoval at si Mr. Jose Ventilacion na ito, busted yan! Palpak! Nako! Mali. Ang tanong mga kababayan, paano po nila nasabi na Iglesia Katolika daw ang katuparan? Hindi nga, panoorin natin mga kapatid. At mula naman sa aklat pa rin ng Iglesia Katolika na ang pamagat ay The Code of Canon Law, page 173, ay ganito ang inaamin nila sa pagkakasali na rin po sa wikang Filipino. Canon 1251, ang pangingilin sa o di pagkain ng karne o iba pang pagkain tulad ng itinatadhana ng Episcopal Conference ay dapat natuparin sa lahat ng Biyernes. Kaya Tatalakayin naman natin itong kanilang kinote kanina, no? Ito naman, yung nasa Canon 1251 ng The Code of Canon Law, ganito po ang ating mababasa. Abstinence from meat or from some other food as determined by the Episcopal Conference is to be observed on all Fridays. Ayon sa kanila, dahil sa pagbabawal sa pagkain ng karne di umano. Kaya sa Iglesia Katolika daw natupad ang unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3. Tanong, totoo kaya yung sinasabing ito ng mga ministro ni Manalo? Babasahin natin ang kanilang kinote, ano? Sa Canon 1251, abstinence from meat or from some other food as determined by the Episcopal Conference is to be observed on all Fridays unless a solemnity should fall on a Friday. Abstinence and fasting are to be observed on Ash Wednesday and Good Friday. Ngayon, base dito, isa na namang disiplina ang abstinence from meat. Hindi po yan doktrina. Bakit ko nasabi? Eto, sabi kasi dito, yung salitang observed on all Friday. Ibig sabihin, sana yan po ang ating ginagawa. Lahat ba ng Katoliko kailangan gumawa nito? Kasi pinapalitaw nila, bawal daw sa Katoliko ang pagkain ng karne. Ang tanong, yung lahat ba ng Katoliko, bawal ang pagkain ng karne sa lahat ng Biyernes? Babasahin naman natin ang Canon 1252. Ganito ang ating bababasa dito. The law of abstinence binds those who have completed their 14th year. The law of fasting binds those who have attained their majority until the beginning of their 60th year. Pastors of souls and parents are to ensure that even those who, by reason of their age, are not bound by the law of fasting and abstinence, are taught the true meaning of penance. Hindi po lahat ng Katoliko kailangan gumawa nito. Si Jesucristo din, hindi nga kumain ng 40 araw ng kahit ano. Kabilang yung karne. O, di ba? Mababasa natin yan sa Matthew chapter 4 verse 1 to 2. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Ibig bang sabihin, mali din ang ginawa ni Kristo sa talatang ito? Nako kaya sa sinasabing ito ng mga ministrong ito ng Iglesia ni Kristo na ito, ang mga aral ng demonyo ay nasa Iglesia Katolika at wala po sa Iglesia ni Cristo. busted! Yan! Nako! Mali! Hindi naman po yan doktrina, kundi disiplina lamang. Tanong, napatunayan ba nila na ang kanilang sinasabi ay
Totoo? Haba, hindi. Kahit kailan, hindi po totoo yun. Naku naman. Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon mga kapatid? Comment down below mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, ismash na ang like button at mag-subscribe na sa ating channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na extreme episode, ako si Kaburnok at ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I